Sa isang tahanan dito sa Skyline Subdivision, nagkaroon ng maraming alaala ang mag-asawang Elsa at Alejandro Licaros Jr. Masaya nilang nakasama rito ang kanilang mga kaibigan, mga mahal sa buhay, lalo na ang kanilang mga anak at mga apo. Sa kanilang tahanan din nagsimulang isali ng mag-asawa sa kanilang mga anak ang malaking kahalagahan ng pagiging Iglesia ni Cristo. Noong kami maniliit na mga kabataan pa kami, inihahatid kami ng aming magulang sa dako ng pagsamba ng kabataan. Sa pagtuturo namin naman sa aming mga anak, tinuro namin ang pagpapahalaga ng tungkulin. Yan ang itinuro kong lubusan upang sa ganon makapagbigay ng kaluguran sa ating Ama. Sa dati nilang tahanan, isinagawa noon ang mga pagsamba at iba pang pagkakatipon ng Iglesia ni Cristo nang nagpapasimula pa lang ang lokal ng Skyline. Wala nang 1994 na ipagamit namin yung aming bahay namin tinitiran na 32 years na ginamit ng lokal namin. Kaya ho nung pakiramdam namin at maligaya kami na nagkaroon na ho kami ng bagong sambahan. Sa dating kinatatayuan ng lumang sambahan ng lokal ng Skyline, tumindig ang isang bago, moderno at mas malaking gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Naalaman po namin na ipagtatayo po kami ng gusaling sambahan, galak na galak po ang aming puso at sabik na sabik po. Marami pong nagsasabi sa akin mga katrabaho po na ang ganda po ng kapilya na tinatayo po dito sa lokal ng Skyline. Na-appreciate po nila yung kagandahan ng aming gusaling sambahan po. Namangha po ang aking mga kaibigan o mga kakilala, mga kamag-anak dahil sa ganda ng ating gusaling sambahan. Dito sa tahanan ng Diyos o sa loob ng gusaling sambahan, isinasagawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang katampatang pagsamba sa Kanya. Nakaka-inspired na dito ay manalangin kayo, dito ay manikluhod kayo. Pagka po kami ay nakakatupad ng tungkulin at nakasamba, lalo pong lumalakas ang aming pananampalataya. Sa mga kapatid natin na kabataan, nasa pagsamba ng kabataan, nasa kapisahan ng binhi, ay yung mas tumatatag po sila at nagnanais po silang maging may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sabik na sabik yung mga kapatid nung malaman nila na ihahandog na po itong bagong gusaling sambahan, halos hindi na po sila nakatulog. Sa isang tanging pagsamba, itinalaga sa Panginoong Diyos ang 420 seating capacity na bagong edipisyo. Pinangasiwaan ang banal na okasyon ng kapatid na Angelo Eraño V. Manalo, pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Masaya po ang aming mga puso at isipan na makita po ng personal ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan at makasama po namin sa isinagawang pagsamba. Narinig po namin sa pagtuturo ng kapatid na Angelo kung paano aalagaan ang sambahan, pagmamalasakit. Kailangan lagi siyang malinis para malugod sa amin ng Panginoon. Talagang galak na galak po ang aming mga pusong mga kapatid dahil ito po yung matagal na naming hinihintay. Pagkatapos po ng aming mga pagtupad, excited po kami ulit sumamba. Kung pwede nga lang, pagtapos ng tupad, samba kami ulit. Lalong naging makasaysayan ang banal na okasyon dahil ito ang kauna-unahang gusaling sambahan na ang pagtatalaga ay pinangsiwaan ng kapatid na Angelo Eraño V. Manalo bilang Deputy Executive Minister ng Iglesia ni Cristo. Ang mga kapatid po ay masayang-masaya mula po nang maitayo ang bagong gusaling sambahan at naihandog po sa ating Panginoong Diyos, lalo po na naging masigasig ang mga kapatid sa ginagawang mga paglilingkod at mga pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Una, nagpapasalamat tayo ng marami
sa ating tagapamahalang pangkalahatan, sapagkat sila ang patuloy na kinakasangkapan ng Diyos para ipagmalasakit ang mga kapatid, ipagmalasakit ang ating ginagawang mga paglilingkod sa Diyos. Gaya nito sa lokal na ito, pinagkalooban sila ng isang maayos at magandang gusaling sambahan na dito na isinasagawa ang iba't ibang mga aktibidad na may kinalaman sa mga paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ito ng pinakasentro ng buhay spiritual ng ating mga kapatid. Wala po rito sa Valenzuela City. Ako po si kapatid na Felix Rodas para sa Iglesia ni Cristo News Network.